Mas malaki ang naging problema ng Pilipinas sa wika ng mga oras na iyon. Ang mga guro ay ang mga kawal at ginamit pa rin ang saligang aklat na nakasulat sa Kastila. Wala silang alam sa wika sa Pilipinas kaya gumawa sila ng mga lunas para rito. Ilang mga Lupon ang pumunta sa Pilipinas upang pag-aralan ang wika sa bansa. Nangunguna ang itinatag ni Pangulong McKinley na pinangunahan ni Jacob Gould Sherman. Nangolekta sila ng datos tungkol sa pananakop ng Kastila at bumalik sa Washington. Ang isa pang Lupon ay pinamumunuan ni William Taft. Ito ay may layuning magtatag ng sibil sa bansa. Dito nagsimula ang edukasyong militar. Sinasabi na ang pagkakaroon ng maraming wika ay nakakasagabal kung kaya't itinuro ang wikang Ingles. Ang wikang Ingles raw ay isa sa mga pangunahing dapat matutunan sapagkat maisasaayos lamang ang mga bagay sa Pilipinas sa pamamagitan nito. Ngunit, mas marami pa rin ang may mga alam ng wikang Kastila na nagresulta upang hindi biglain at banayad lamang ang transisyon sa Ingles. Naging madali naman ito at nagustuhan na rin ito ng mga Pilipino sa pagdaan ng panahon. Mi hijo está teniendo dificultades para aprender inglés. También porque tienen que cambiar el idioma de todo modo. Sa kabila nito, may mga nanatili at mas nahiligan pa rin ang wikang Filipino. Isa sa mga ito ay si David Duferty. Gusto niyang maipalaganap ang Tagalog sa buong bansa. Ginanyak niya si Lope Santos na magtatag na Akademyang Pilipino. Ayon sa kanya, ang paggamit raw ng wikang dayuhan ay walang katarungan. Samantala, ayon naman kay Frank Blake, maaaring gawing batayan ang Tagalog sa pagbuo ng wikang pambansa. Sumasang-ayon naman dito si N.M. Salibi sa kanyang artikulo. Si C. Everett Conant naman sang-ayon na magandang ituro ang Ingles, ngunit hindi dapat ipalit sa katutubang wika. Ilang taon na ang lumipas, ngunit wala namang mga negatibong reaksyon ng mga Pilipino. Ngunit unti-unti silang namulat at nagtatag ng mga pahayagang Pilipino kung saan nakalathala sa Kastila at Tagalog. Ang ideyang ito ay patuloy na kumalat at naitatag na ang iba't ibang batas na nagpatunay at nagpatatag sa kung ano talaga ang nararapat sa wikang pambansa. Kinalaunan, ang Tagalog na ang naging wikang pambansa ayon sa Surian na Wikang Pambansa.